Abuos ang tawag ng mga Ilocano sa mga malalaking langgam. Hantik kung tawagin naman ng mga Tagalog. Masakit mangagat, pero masarap din daw kainin para sa mga tiga-norte. Naghahanap ba kayo ng kakaibang matitikman? Pwes, humanda muna sa kakaibang laban. Kung saan ang posibleng danasing sakit parang kagat lang ng langgam, kagat pala talaga ng langgam. Dahil ang target papakin ang itlog ng mga hantik na kung tawagin ng mga Ilocano, abuos. Kada tag-init, lalo na tuwing buwan ng Abril, dito sa bayan ng Banna, sa Ilocos Norte, kadalasang lumalabas ang mga abuos. Yung abuos, yun yung Ilocano term or Northern Luzon term for the weaver ant. Weaver ants, yung mga nagbabahay sa dahon na ganun. Preference siguro ng mga Ilocano is somewhere towards the summer to gather kasi baka mas konti na ang available na makakain. Sina Edward at ang kanyang mga pamangkin na sina Cristante at John, tagatugis ng abuos, protektado ng sombrero, long sleeves, pantalon at bota. May pantusok din sila na gawa sa kawayan at sakong paglalagyan ng abuos. Isa-isa munang tinignan ni na Edward ang mga puno. At nung may nasulya pang puga ng abuos, dahan-dahan nilang ipinosisyon ang kanilang kawayan. Sabay itong inalog-alog. Ano nangyari sa'yo, sir? Maraming langgam, sir. Masakit ba ang kagat? Mangagat mo. Meron. Ang sistema ng mga nest ng karakara, merong isang central net. Andun yung mga larvae and pupae, yung tinatawag na itlog. Susundutin mo isa-isa hanggang sa makuha mo kung saan yung may itlog. This is not a protected species, itong abuo. Maliban pa doon, sa Ilocos lang naman sila kinakain. The rest of the Philippines, kung saan sila natatagpuan, hinahayaan lang sila. Matapos ang isang oras, napuno ni na Edward ang 2 sako. Gaano po karaming puno yung napuntahan ninyo? 2 yun. Sir, paano nyo nakakayanan yung init? Kaya naman sir, mahirap naman ng buhay ngayon. Gamit ang pinaapuyang kahoy, pinatay nila ang mga inahing abuos. Bakit kailangan, sir, sinusunog nyo yung mga langgam? Parang madaling malinisan. Pagsasaka talaga ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Pero tuwing tag-init, may ekstrang kita sila sa abuos. Kadagdag sa kita ng kukuha ng abuos. Naragsak kami na maala abuos. Marami nang bili kapag marami kami makukuha. Kasi binibigay ko sa kanila yung pinagbentahan. Sila lang bahalang magbigay sa akin. Ang mga nakalatang itlog de abuos o itlog ng abuos, ibinibenta ng kanilang pinsa na si Josephine sa palengke. Abuos. Bili ka na mas magandang kumain ng abuos kaysa ma-heartbroken. Mahirap kumuha, malayo-layo kung saan sila kumukuha. Sa bundok ang taas-taas. Tapos linisin mo pa, matagal. Siyempre pambili ng bigas. Yung mga kailangan sa bahay, mga ulam. Kasi ayaw namang ulamin yan kasi mahal, kaya benta na lang. Paborito na raw nilang ulamin at papakin ang mga abuos ng hilaw. Masarap po, malinam na pumuputok-putok po siya at maraming makukuhang vitamins. Ang masarap daw na luto ng abuos, gisado. Malinamnam. Pwede pang pulutan, pwede pang ulam. Pag hinuhuya mo siya, pumuputok siya kasi may laman sa loob niya. Yung mga taga-abroad, gustong-gusto nila ito, sir.
Kilala raw talaga sa kanilang produktong rice coffee ang bayan ng Banna. Hanggang napansin nilang marami ring abuos sa kanilang mga puno. Noong unang panahon, may 3 daw na magbabarkada, mga binata na pumupunta sa western part ng Banna at nangunguha sila ng mangga, pero ang pagpitas nila noon ay binabato yung mangga. Nagkataon na ang nabato nila ay yung nest ng abuos. Laglagan yung mga abuos at saka yung mga itlog. Nagtataka sila bakit may puti. Nilapitan nila at tiningnan kung ano yung puti, ayun na pala yung itlog ng abuos. Hindi hahawig namin yung abuos sa mga tao ng Banna kasi parang yung mga weaver ant na yan, masisipag kasi, lalo sa pagkain. At simula noong 2007, taon-taon na nilang ipinagdiriwang ang Abuos Festival. Meron ding Abuos Cook Fest. Tampok ang iba't ibang putaheng sinahugan ng itlog ng abuos, katulad ng pinakbet at lumpia. April talaga yung original festival ng Banna. Sa December, ginaganap nila yung festival nila in every barangay. Lipat natin yung April na festival natin dun sa December. Isa pa, Spirit of Christmas, sabay na rin natin sa Lantern Festival natin. Isa sa mga kumagat sa hamon ng pagluluto ng itlog de abuos, si Aling Dali, na ang mga tinda niyang empanada ay halong abuos. Ang iluluto natin ngayon ay empanaditang abuos. Maanghang na maasim. Masarap siyang isawsaw sa sibuyas at suka. Sinubukan ko, sir, kasi parang masarap eh. Kaya nung gumawa ako, pinatikom ko sa mga customer ko, nasasarapan din sila. Kaiba kasi yung empanadita, saka maraming may gusto. Ang isa naman sa mga pinakabagong hantik o abuos recipe, ang veggie pizza con abuos ni Atrina. Para siyang pizza din. Exotic yung lasa. Kasi pag April to May, madaming abuos. Doon kami magluluto ng mga different na putahe po. Pinatikim ko sila, masarap pala ng pizza na abuos, sabi nila. Sa aming mga Ilocano, gulay ang gustong-gusto. Mula dito sa bayan ng Banna, IKMJS Kalan! Pati pala sa Pangasinan, sarap na sarap din ang ilan sa itlog ng abuos. Kaya naman sa bayan ng Burgos, sa Barangay San Pascual, may kilalang kilabot ng mga abuos. F4 Abuos Lovers ang tawag sa kanila, ang barkada ni Eddie. At high-tech ang panguhuli at pagluluto nila ng mga abuos. Linis. Na kanila pang in-FB live. Mahal na araw, pumunta kaming kumuha ng abuos ng mga pinsang ko para lang mapulutan. Kaya nung nasa bukid, yun, naisipan namin mag-live. Marami ba nag-react? Marami din. Mga taga rito rin sa amin. Mga friends namin. Yung mga auntie ko, pahingi naman yan. Yan. Mag-uwi ka naman dito. Sa kanila raw kasi mismong bakuran, maraming abuos. Pag may nakita na kami, pag masyadong mataas na, akyatin. Kung mataas na hindi naman pwedeng akyatin, bayaan na lang namin. Pag tinusok mo siya, sakto na yung sako dun sa baba. Malalaglag na yung mga itlog doon. Ang specialty ni Eddie, abuos na sinigang
Lahat kami dito namin pagluluto ng abuos dahil puro Ilocano kami dito. Matagal na, sinisigang din ng mga lolo ko. Yung mangga ang pinagpaapasin yung sinigang. Ito po, ayun, magluluto kami ng sinigang na abuos. Hindi siya kagaya ng mga pangkaraniwang sinigang na kagaya ng sinigang na baboy. Manamis na bes kasi yung itlog ng abuos. Tapos yung pinang-asim, hindi siya masasabing mangga. Pero paalala lang po, ang abuos o hantik hindi pwede sa mga may allergies. Sa aming mga pag-aaral, ito ay inihahalo nga sa kamatis, sa gulay. Pero dahil ito ay mataas sa protina, so ginagamit siya as parang substitute sa protein dish. Kung kunwari meron kayong karne, pwedeng ang gamitin ninyo ay itong abuos. Safe naman itong kainin. Pero minsan, kapag medyo sensitive ang tao, nakaka-produce tayo ng allergies. Talaga nga namang ang biyaya ng kalikasan, lubos-lubos. Akalain nyo, ang mga masakit mga gat, pwede ring kainin.